Nilinaw ng Department of Justice na wala pa silang natanggap na pahayag mula kay dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara na nagbaliktad sa kanyang unang pag-amin sa flood control anomalies. Sinabi ng DOJ na walang written o verbal statement si Alcantara tungkol sa kanyang pagbaliktad. Kumalat kasi ang report na nagsumite ng counter affidavit si Alcantara na may kinalaman sa anomalya sa flood control project sa Bulacan. Sa Senado, inamin niyang siya ay may direktang papel sa pamamahagi ng malaking halaga ng kickback sa mga kongresista at mga senador. Subalit ayon sa DOJ, ang pagsasauli ni Alcantara ng 100 million pesos na nakulimbat niyang pera ay palatandaan na sangkot siya sa anomalya. Ang pagsauli nito ay kailangan bago siya maipasok sa Witness Protection Program. Kung may naghahanda ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, may grupo rin ng mga kongresista ang naghahandang magsampa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Ibinunyag ito ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Anya may dalawang pakakaabangan sa susunod na buwan na mukhang magiging exciting. Tumanggi si Erice na pangalanan kung sino itong mga kongresista na maghahain ng impeachment complaint laban kay PBBM. Hindi masikmura ang katiwalian sa gobyerno ni Pangulong Marcos at mga kaalyado nito. Kaya nagdeklara ng withdrawal of support to the Commander-in-Chief si Army Colonel Odi Mungao. Bago personal na sumuko, sinabi ni Mungao na malinaw pa sa sikat ng araw ang katiwalian kung bakit tahimik ang pamunuan ng Armed Forces at ng PNP. Kung sila'y tunay para sa bayan at hindi para sa iilang kurakot na sa pamahalaan, dapat alisin din nila ang suporta sa presidente. Alam ni Mungao na isasailalim siya sa court-martial dahil sa kanyang ginawa at di niya ito pinagsisisihan. Maiparating ang mensaheng may malaking mali sa gobyerno na dapat ituwid. Bilang reaksyon, nagkibit balikat lamang si Pangulong Marcos at sinabing umaasa siya na may dapat managot sa bagay na ito, batay sa ebidensya at dadaan sa tamang proseso ng batas. Sinabi ni Palace spokesperson Claire Castro na due process ang paiiralin at kung ano ang itinatakda ng batas. Yon ang ipatutupad ng administrasyon. Ayon naman kay Army Training Command Director Major General Michael Luhico, nasa custody na ng AFP si Mungao matapos na siya ay personal at voluntaryong sumuko. Nasa 63 katao na ang nagkaroon ng super flu sa bansa batay sa pinakabagong datos ng Department of Health. Sinabi ni Health spokesperson Albert Domingo na ang datos na ito ay naitala mula noong Desyembre. Nilinaw niya na ang super flu ay isang variant ng influenza A o isang trangkaso at binigyan diin na hindi naman ito bagong sakit. Paliwanag pa ni Domingo, ang sintomas ng super flu ay tulad ng karaniwang sintomas ng trangkaso gaya ng pagkakaroon ng ubo, sipon, lagnat at pananakit ng katawan.